Hallelujah. Ang ganda ng pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Basahin nga natin our assignment. Our assignment, serve the Lord with all our heart. Be a servant. Serve the Lord with all our heart. Be a servant. Amen po ba? Yan ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Parang sakit sa mata ko dito. Pero okay na yan. Buksan natin ang ating Bible sa 1 Samuel chapter 12 verses 24 to 25. 1 Samuel chapter 12, 24 to 25. Ang sabi diyan, basahin natin sabay-sabay. Subalit matakot kayo kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran nyo siya ng buong puso, at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Ngunit kung mananatili kayo sa inyong kasamaan, malilipol kayong lahat, pati ang inyong hari. Dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng series na message dito, nung last Sunday ang itinuro sa atin ni Pastor Dong is God's assignment, our assignment. Kaya dinudugtungan ko ngayon kung ano yung ating assignment, maliwanag na sinasabi. Meron tayong homework, meron tayong gagawin. Our assignment, sabi niya rito, mahalin natin ang Diyos, matakot tayo kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya. Matakot tayo kay Yahweh, manatili tayong tapat sa Kanya, paglingkuran siya ng buong puso, at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Ngunit, kung mananatili kayo sa inyong kasamaan, ay malilipol kayong lahat, pati ang inyong hari. Lord, salamat sa pagtuturo mo sa amin ngayong umagang ito. Samahan mo po kami. Samahan niyo po ako. Kasihan niyo ako ng inyong kapangyarihan. May bahagi ko ang iyong mga salita nang walang kulang, walang labis, at matanggap ito ng aming mga puso. Malakaran ito ng aming mga buhay, at kami ay maggamit mo maging asin at ilaw ng sanlibutan. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga tahanan. Salamat po sa inyong pagsama sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Amen po ba? Gusto kong malaman ninyong lahat, sabi ng Deuteronomy chapter 31 verses 12 to 13, the whole duty of man is to both fear the Lord and to keep His commandments. Fear the Lord and keep His commandments. Okay ba kayo dyan? Parang ang tahimik ninyo Tingnan ninyo, sabi niya, di ba? At ito, tipunin ninyong lahat, ang mga lalaki, babae, bata. Makinig kayo Ito sabi niya sa Tagalog. Tipunin ninyo ang lahat, mga lalaki, babae, bata, pati ang mga dayuhang kasama ninyo upang marinig nila ang kautosang ito. Sa ganoon, matututo silang matakot sa Diyos ninyong si Yahweh at sumunod sa Kanyang mga utos. Pati ang inyong mga anak na hindi pa nakakalam nito ay magkakaroon ng takot kay Yahweh habang sila ay nabubuhay sa lupaing titirhan ninyo sa ibayo ng Hordan. Kaya, Kuya Art, tama ginawa mo. Dalhin ang iyong kapatid. Kailangan marinig nating lahat ang salita ng Diyos. Hindi namin ito salita ng Diyos ito. Kaya congratulations sa inyo kung dala nyo ang inyong magulang, kapatid, bata o matanda. We are in the right place. Are you ready? Sino sa inyo rito na pag binigyan ng assignment ay masipag gumawa ng assignment? Real life talk.
itaas ang kamay na pag binigyan ng assignment, gagawin ng assignment. Ay, kakaunti. Sino sa inyo dito na pag binigyan ng assignment, sa eskwelahan mo na, sa school, mga school bukol. Yan. Sino naman ang pag binigyan ng assignment ay matutulog na lang. Mangungopya naman. Taas ang kamay. Magtaas lang ng kamay, nahirapan ka pang umamin eh. Huwag kang mag-alala, hindi kita ipapako. Maraming tao, pag binigyan ng assignment, may struggle. Tama, mali? Bakit kaya ang mga teacher, nagturo naman, ba't bibigyan ka pa ng assignment? Teacher, sumagot nga kayo. Ikaw, teacher ka, para malaman kung may naintindihan. Yung teacher sa likod. Bakit ba kayo nagturo na ng Lunes hanggang Biyernes? Pag-uwi namin, may assignment pa kami. Sa halip na naglalaro kami. Ano pa? Ma-master. Anong sabi doon sa kabila? Bawal na raw magbigay ng assignment. Ay! Oy, maganda to! Real life talk! Ayan. Sino dito ang kasalukuyang nag-aaral? Taas ang kamay. Masarap bang bigyan ng assignment? Sino dito ang mga nakatapos na ng kanilang pag-aaral? Masaya bang mabigyan ng assignment? Pero ginawa niyo ba? Nung ginawa ninyo ang inyong assignment, Pastor, anong nangyari? Natuto po. At ano pa ang narating mo? Nadisiplina ka, nakarating ka sa iyong tagumpay. May narating ka ba? Maliban sa pastor ka. Malayo po, Pastora. Ano? Anong narating mo malayo? Ano po natapos nyo? Psychology po. Human behavior. Bachelor of Human Behavior Technology. Anong naabot mo? Si Pastor May. Bakit mo sa akin binalik ako magpipreach? Ikaw na kaya mag-preach. Diba? Sino ang gustong gumawa ng assignment? Sinong ayaw gumawa ng assignment? Yung gustong gumawa ng assignment, mga nagsusunog ng kilay. Kuya, nagsusunog ng kilay, hindi nagbubutas ng tenga. I love you. Ang gumagawa ng assignment, may mastery. May discipline na nabubuo. Ang hindi gumagawa ng assignment, iba ginagawa. Tama, di ba? Pinagagawa sa assignment, iba ginagawa mo. So, ibig sabihin, pag may assignment ka, kinaumagahan, relax ka. Pag wala kang assignment, kinaumagahan, ewan ko sa'yo. Iba ginawa mo eh. Kaya pala, pinaggagawa ka ng apoy. Apo, inuwi mo. Wrong! Hello! Sa halip na diploma, ibibigay mo, marriage contract, inuwi mo. Ang lahat ng gumagawa ng assignment, they embrace their assignment. They understand the purpose of the assignment. At lahat naman ng hindi gumagawa ng assignment, may ginagawang iba. Simple lang na Tagalog ito. Pag hindi ka gumawa ng assignment mo, may gusto kang gawin na hindi ipinagagawa sa iyo. Ang delikado yan, yung gusto mong gawin na hindi ipinagagawa sa iyo, ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kaya maraming hindi nakakagraduate dahil hindi gumawa ng assignment. Sabi ko sa mga anak ko, nung ako'y nag-aaral ng college, 3,500 pesos lang ang tuition fee ko. Isang SEM, paiyakan pa. Pag finals, din ako nakabayad.
anak ko nag-aral sa Amerika. Hallelujah. Praise the Lord. Pero pag siya'y nagbibigay ng resulta ng kanyang pag-aaral at ang ibinibigay sa kanya ng school na award ay hindi certificate, pera. Jed, may $500 ka dahil yung grade mo na itaas mo pa. Scholar na siya. May sige, palakpak muna kayo. Huwag naman kayo muna pumapalakpak pag hindi pa ako tapos. Nabibitin ako eh. Mawawala na naman ako eh. Be healed in Jesus' name. Pray over ko nga sarili ko. Alam mo ba, ang ibinibigay sa kanya ay dollar. Sabi ko sa anak ko, anak, baka nagkamali sila ng ibigay. Sabi mo, dagdagan na zero. Baka dapat $5,000. Ba't 500 lang? Sabi niya, alam mo ma, anong gusto mo? Certificate o medal? O pera? Pera na lang. Tama po ba? Pag gumagawa ka ng assignment mo at hinigitan mo pa doon sa ibinigay na assignment sa'yo, ang tawag dyan ay excellence. Ang tawag dyan ay mastery. At oras na na-master mo ang ipinagawa sa'yo, promotion after promotion ang naghihintay sa'yo. Amen po ba? Dahil ang resulta ng trabaho mo ang magsasabi may kalidad ka. May quality ka. Amen po ba? Ngayon, pag gagawa ka ng assignment, siguraduhin mo na huwag ka lang gagawa na naisip mo lang yan ang sagot. Kailangan intindihin mo. Maraming gumagawa ng assignment kahit na-answer nila, kahit nasagot nila, pero hindi nila alam ang deep things. May deep things sa bawat assignment. Katulad ng sinabi ni Pastor Walter, discipline. Those are deep things. May itinuturo sa iyo pag may ibinibigay na assignment sa iyo. Train your senses. Tinuturuan kang mag-manage ng iyong time. Huwag kang gagawa ng assignment mo pag may trabaho ka pa sa bahay. Hindi yung, anak, magluto ka naman. Ma, gumagawa ako ng assignment ko. Pagdating ng nanay mo, iba naman ng assignment ang ginagawa mo. Madaling mahuli ang mga anak na binibigyan ng assignment, iba ang kanilang ginagawa. Nasa introduction pa lang ako. 12 pages ito. Hello. Assignment. What is your assignment? How did you embrace your assignment? How did you understand your assignment? Nag-aral o hindi nag-aral, may narating o walang narating, gusto kong sabihin sa iyo, may assignment ka. May assignment ka sa mundong ito. May purpose ang Diyos para sa iyo kung bakit Kanya nilikha. May purpose ang Diyos sa iyo kung bakit ka may kapansanan. May purpose ang Diyos sa iyo bakit ang ilong mo ay ganyan. May purpose ang Diyos sa iyo bakit ganyan ang tayo mo. May purpose ang Diyos sa iyo. Huwag mong tingnan ang panlabas mo. Katulad ng Diyos, sabi niya kay Samuel, pumunta ka kay Jesse. Dahil meron akong piniling hari doon, inilabas ang lahat ng anak. Ang sabi niya, hindi yan, hindi yan, hindi yung makisig na yan, hindi yung lumalaban na yan ang pinipili ko. Ang pinili niya ay ang isang kabataang si David. Dahil ang tinitignan ng Diyos ay hindi panlabas. Ang tinitignan ng Diyos ay ang pangloob. At yung assignment na yon, nung niyakap ni David, as he embraced his assignment, look at the deep things. Bago siya in-anoint, bago siya pinili, he is a trained man, a disciplined man, a warrior. He knows how to use his time, hindi sa computer games.
He knows how to maximize his time sa mga bagay na makabuluhan. Bakit? He prepared himself ahead of time dahil hindi niya sukatalain, may inihahanda ang Panginoon sa kanya. Isang nag-aalaga lang ng tupa, naging hari. Isang may kapansanan, nakapagbuo ng simbahan. If you understand, if you know the deep things of what God is giving to your life, you will not waste your life. Don't waste your life. Sabihin mo sa katabi mo, don't waste your life. Huwag mong sayangin ang iyong buhay, anak. Mahalaga ang iyong buhay. Amen po ba? Sabi nga ni Kuya James, nandun siya sa bahay nila, wala siyang ginagawa. Nagpunta siya dito, tumutulong-tulong siya lang na magtimpla ng kape. Ang problema, kakakape niya, nagkarayuma siya. Ang assignment mo, magtimpla ka lang ng kape, huwag kang uminom ng kape. Tama po ba? Huwag kang lalampas sa assignment mo. Dahil pag lumampas ka sa assignment mo, mapapahamak ka. Ang assignment mo, mag-aral, huwag ma-inlove. Lakas. Ang assignment mo, magmotor. Dahan-dahan, brother. Dahan-dahan. Pag alam mong madulas at pag alam mong masikip, alam mo mga motorista, hindi din nakakatuwa minsan eh. Palagi kang bigla ka na lang, stop na, dediretso pa. Hindi niya alam, buhay nakataya dyan. Kung anong hawak mo, yan ang assignment mo. Pag nagbibiyahe kami, nung papunta kami ng Tugigaraw, sabi ko kay Manny at kay Samuel, anak, hindi tayo nakikipagkarera sa kalsada. Ang tunay na driver, ang mahusay na driver ay hindi nanunutok ng baril. Hindi nangahagis ng bote. Hindi naninigaw. Hindi nang kakat. Ang tunay na driver na iyahatid ang pasahero ng ligtas. Yan ang tunay na driver. Hindi tunay na driver ang sweet lover, brother. Ang tunay na driver, nakahawak sa dalawang manabela. Sa Australia, pag ang hawak mo ng manabela, nag-aaral ka pala ng isa, hindi ka papasa. Maraming Pilipino, hindi nakakapasa sa driving sa Australia. Bakit? Matigas ulo. Kasi dito, pagkahawak mo, ala na ilaw eh, ang ano eh. Doon, hindi. Kailangan safety, dalawang kamay. Dahil pag hindi ka sumunod, you will be penalized. Maraming tao, hindi gumagawa ng assignment na may penalty sila. And I want to tell you, anything of excess na assignment na binigay sa iyo, misuse, overuse, abuse, it's dangerous. Kung ang assignment mo ay inilagay ka ng Panginoon sa higher office, sa whether government or company, don't misuse it, don't abuse it. Your life is at stake. Kanina umaga, nagkukwentuhan lang kami nila Pastor Peter, may bigla kami naalala, kasi kagabi ko nabasa, merong isang dating, yung MMDA, di ba? Na namatay daw. Sabi ko, anong cause ng death? Hindi ko alam kung valid ba yon na nahulog sa bubong. May edad ka na, parang awa nyo na, huwag kayo mga may edad kayo ha. Huwag kayong umakit ng, hindi pwede lakas ng loob. May isa pa kaming naalala na dahil naabuso yung kapangyarihan niya, nagpunta siya sa libingan ng nanay niya, hindi para dumalaw, dun siya nagpakamatay. Hindi namimili ang kaaway. Uy, ang pressure, hindi yan namimili. Don't waste your life sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Use it wisely. Kaya, ang sabi ng salita ng Diyos, our assignment, serve the Lord with all our heart. Be a servant. Are you ready? Naintindihan na ninyo? We have to be a servant. Lahat ng mga nasa live, i-type nyo sa comment box, I want to be a servant of Christ. Amen po ba? Our assignment with the Lord, merong 4 na bagay na kailangan nating matandaan
bilang isang servant ni Jesus. Number 1, fear Him. Matakot tayo sa Kanya. Pangalawa, serve Him. Maglingkod tayo sa Kanya. Pangatlo, remember Him. Alalahanin natin siya. At pang-apat, may warning, do not provoke Him. Huwag natin siyang gagalitin. Are you ready? Yung apat na yan, huhukayin natin. We will dig it in. Are you ready? Handa ba kayo maglangoy? These are the deep things. Deep things that it will be. Para kang naglangoy. Nag-dive ka, lumangoy ka sa pinakamalalim at saka ka umangat sa surface. Ito ang assignment natin ngayong umagang ito. Amen po? Are you ready? Now, fear the Lord. Buksan natin ang Psalms chapter 112 verses 1 to 10. Ang sabi ng Psalms 112 verses 1 to 10 ay ganito. Mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya ay walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang magpapautang, nagiging mapalad kung sa hanap buhay, siya ay laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, hindi malilimutan kahit isang saglit. Masamang balita ay hindi nagigitla. Matatag ang puso't kay Yahweh tiwala. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Nagbibigay sa mga nangangailangan. Pagiging matuwid niya ay walang hanggan. Buong karangalang siya ay itataas. Kung makita ito ng mga sasama, lumalaya silang mabagsik ang mukha. Isipin mo, pag ikaw ay may takot sa Diyos, iiwanan ka ng masama at makita mo yung mukha nila, hindi masaya. Bakit? Hindi ka nila nakuha, brother. Hindi ka nila nakuha, sister. Kaya't makikita ninyong ang mga masasama, lumalaya silang mabagsik ang mukha pagkat ang pag-asa'y lubos nang nawala. Mapalad ang mga tao na gumagalang, sumusunod sa kanyang kautusan. Amen po ba? Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Ang lahat ng mga taong sumusunod kay Yahweh ay mapalad. Ang lahat ng mga taong may takot sa Diyos ay mapalad. Pag araw ng linggo, alam mong araw ng pananambahan, may takot ka sa Diyos, sa sarili mo, inihahanda mo ang sarili mo ahead of time, pupunta ako sa church. Gusto kong makarinig ng kanyang salita. Dahil kung ang pisikal kong katawan, kailangan ng pagkain ng umaga, tanghali at gabi, ang iyong kaluluwa, kailangan din niya ng pagkain. Ang espiritu mo, kailangan niya ng pagkain espiritual. Sino ang magtuturo sa iyo? Pag walang nagtuturo sa iyo tungkol sa salita ng Diyos, ang natututunan mo ay puro gawaing makamundo. Ano yung gawaing makamundo? Kung ano ang ginagawa ng mundo, yun ang gusto mong gayahin. Hello? Nakikita niyo yung sa TV? Kung ano yung napapanood niyo, yung ginagaya niyo? Yung lahat ng mga nagiinuman, akala ninyo ang saya-saya nila. Pero hindi naman ipinakita na pagkatapos nilang nalasing, nag-away-away sila. Ang ipinakita lang naman doon ay maganda. At ang ipinakita lang naman doon ay sa mga nagiinuman ay may mga magandang nagsaserve. Hindi mo alam yung magandang nagsaserve, kaaway ng pamilya mo. Pag may lumapit sa'yo maganda, sa gitna ng inuman, nalasing ka, sasabihin mo, nawala ka sa sarili mo. Bakit? Kasi mali ang lugar na pinuntahan mo. Hindi mo alam, pag pumunta ka sa maling lugar, ang napapahamak, pamilya mo. Pag may pamilya ka, yan ang assignment mo.
assignment mo, katawan mo, ba't mo sinisira? Ng sigarilyo. Alam mo ba, nagtataka talaga ako sa mga naninigarilyo. Dati, nung bata kami, hindi ko man nakikita yung mga lalamunan na yun ng mga may cancer eh. Ang nakikita lang, pangalan lang ng sigarilyo. Tama? Ngayon, ibang klase na pala. Ang lalagyan pala ng sigarilyo, ipinapakita na yung mga langala, mga baga, hindi na pula, itim na, nabubulok na. Pero bakit kaya? Ginagamit pa rin ng tao. Ang liit-liit, wala namang isip. Ilagay mo dyan, hindi ka naman tinatawag. Bakit ka kaya tinatawag? Alam mo, kaya ka tinatawag dahil naging bahagi na ng sistema mo. Hindi mo ba alam, yan ang mga deep things ng kaaway sa iyo. Oras na mahook ka, parang computer, oras na mahook ka, deep things na yan. Eh kung nandito ka sa gawain, nakikinig ka ng salita ng Diyos, ipinapaalala sa iyo, anak, ang katawan mo ay templo ko yan. Alagaan mo yan, magagamit ka ng Panginoon, mapapakinabangan ka ng Diyos. Amen po ba? Mapalad, magiging sagana ang kanyang tahanan, ang pagpapalay walang katapusan. Napakasarap naman nun. Yung pagpapala na Diyos, alang katapusan. Pakibuksan nyo nga yung ilaw nyo dyan sa dulo para nakakabasa kayo dyan. Fear Him. Matakot kayo kay Yahweh. Matakot tayo sa Diyos. Amen po ba? Pag tayo ay may takot sa Diyos, hallelujah. Yan pa lang. Plus ka na dyan. Yung may takot ka sa Diyos, ang laging uminisip, hindi ako gagawa ng mali, hindi ako gagawa ng masama, dahil mapapahamak ako, mapapahamak ang pamilya ko, mawawasak ako, mawawasak ang pamilya ko, mawawasak ang paligid ko. Hello? Pag may takot ka sa Diyos, ang unang mawawala sa iyo ay pagiging makasarili. Ang kalaban ng mga taong walang takot sa Diyos, makasarili. Wala nang iba. Pag yan, selfish yan, walang takot sa Diyos yan. Ginagawa nila yung gusto nilang gawin. They do what is right in their own eyes. Ang mga walang takot sa Diyos, naggagaling-galingan yan. Ako, ang nagwagi, di ikaw. Ikaw din ang matalo mag-isa. Ang problema, pag may pamilya ka, wagas ang problema. Bit-bit mo. Isipin mo, ikaw lang gumawa ng napakaraming problema. Inuwi mo sa bahay mo, pati yung mga nananahimik nagka-problema. May malaking tama ba yun? Ba't di kayo sumasagot? Help me to preach. Hanggang ngayon ba tinatamaan pa rin kayo? Pagka hanggang ngayon tinatamaan pa rin kayo, di pa kayo nagbabago. O baka naman yan ay alaalang nagbabalik. Ang pogi pala ng katabi mo, ha? Kuya mo yan, ha? Magpakilala kayo sa isa't isa. Matakot tayo sa Diyos. Ito ay hindi lang para sa pastor, hindi lang para sa atin ng mga na-born again na, kung hindi ito ay para sa ating lahat. Para ikaw at ako ay may gagawin. Kaya ang role natin bilang mga Kristiyano, tumanggap kay Jesus, ipakilala si Jesus sa mga tao para sila man ay matakot sa Diyos. Amen po ba? Tignan mo, maliwanag ang sabi niya, ikaw ay sasagana. Tama? Sasagana ang tahan mo, ang pagpapala mo ay walang katapusan. Tignan mo, kanina, ito habang binabasa ko, bigla ko naalala si Dorcas. Matuwid. Sana ba yun sa Acts? Basahin nga natin dun sa Acts chapter 9. Salamat, Pastor Peter. Si Pastor Peter, 30 years ko yun na tinuruan. Muntik niya na ako hinulog sa bangin. Hindi siya takot sa Diyos. Ang taong hindi takot sa Diyos, hindi rin takot sa lingkod ng Diyos. Buti di niya ako hinulog. Kung ako'y natuluyan niyang inihulog, wasak na siya ngayon. Acts chapter 9. Asa na si Dorcas?
9:36. Sana yon, Pastor? Ha? Acts 9:36. Eto. Sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang kahulugan ay usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa ng mga araw na yon. Nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppa ang lita, kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na nasa lida si Pedro, isinugo nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppa. Sumama naman agad sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda. Umiiyak sila at ipinapakita ang mga mahabang panloob na kasuotan at mga damit na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo. Nang makita nito si Pedro, hinawakan niya ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. At pagkatapos, tinawag niya ang mananampalataya at byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito ay nabalita sa buong Joppa, kaya't marami ang sumasampalataya sa Panginoon. Tama ang deklarasyon ni Kuya Art sa iyo. Maraming sasampalataya sa Diyos dahil ngayong araw na ito, dumating ang kaligtasan sa sambahayan mo. Amen po ba? Napakahalaga. Ba't ganyan lang ang palakpak nyo? Pag ito, nagtuloy-tuloy na bago, narinig natin nangangaral ng salita ng Diyos, pinuntahan niya ang lahat ng dati niyang mga kaibigan, isa ang nagbago, 100 ang maliligtas. Pag ikaw anak, nagtuloy-tuloy, tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, mababago ang buhay mo, mababago ang pamilya mo, mababago ang paligid mo dahil sa isang katulad mo na maliligtas. Isang Pastor Dong ang tumanggap sa Diyos, natakot sa Diyos, naglingkod sa Panginoon. Hindi lang pamilya niya ang naabot, ikaw at ako ay inabot. Sa madalit sabi, huwag niyong i-underestimate ang isang buhay na tumanggap kay Kristo. Amen po ba? Lalo na pag ito ay sinamahan ng himala, tanda't kababalaghan, patay na buhay pa. Hallelujah. Yung namatay, merong iniwan yung damit na kaniyang tinahi. Para kanino? Sa lingkod ng Diyos. Isang basong tubig ang ibigay mo sa isa sa maliliit na lingkod. Tinahian mo pa ng damit. Binigyan mo pa ng bahay. Binigyan mo pa ng sasakyan. Kaya hindi ka kinakalimutan ng Panginoon. Yung ibang upuan nyo dito, patay na ang nagbigay. Nagbigay pa siya ng pilar, itinayo na namin yung mabibigat na mga bakal doon sa labas. At habang yun itinatayo, naaalala namin yung nagbigay, si Roger Longares. Kaya tignan mo, dahil sa kanyang ginawa, naaalala siya at naniniwala kami na hindi titigil ang Panginoon hanggat hindi naliligtas ang pamilya ng mga Longares. Gawain ba ng tao ito? Hindi. Gawain ng Diyos sa buhay mo ito. Kaya huwag kang uma-absent. Huwag kang tatamad-tamad dahil ang Diyos na tinatawagan natin sa lugar na ito ay nakikinig. Siya ay bumubuhay ng patay. Gisingin mo ang iyong sarili. Lahat ng mga ginagawa niyo mga anak sa kape at pandasal, makikita ninyo isang araw may pumupunta dito at sasabihin nila, hindi namin nakalimutan ang inyong ginagawa. Naligtas kami sa pamamagitan ng inyong ginagawa. Marami dyan nakikinig sa kape at pandasal, pati mga may sasakyan, kumakaway. Go on, move on, gawin ninyo ng gawin.
Maghasik kayo na maghasik ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya kami ni Pastor nagdesisyon talaga. Sabi ko kay Pastor pa, ang araw ng kalapatid, panahon na lumipat. Lilipat. Ako, I love you. Hello. Kung naiintindihan nyo ang impact ng pagiging servant ng Diyos, hindi kayo hihinto. Fear the Lord. Matakot tayo sa Diyos. Amen po ba? Matakot tayo sa Kanya. Hallelujah. Dahil ang banal na pagkatakot sa Diyos ay nagdadala ng pagbabagong buhay. Nagdadala ng kasaganaan. Nagdadagdag ng buhay. Bumubuhay ng patay. Amen po ba? Kaya answered prayer talaga sa iyo, si Kuya Art. Imaginin mo si Abraham. Dahil sa kanyang takot sa Diyos, imaginin mo, matanda ka na. Binigyan ka pa ng anak. Hindi ko alam si Pastor Mike, siya ang Diyos na nakakaalam nun. 78 na, na-inlove pa sa bata-bata, ha? Pastor, nananalain ka pa ba magkaanak? Hallelujah. Huwag ka na sasagot. Parang hawa mo na. Alam. Pastor Walter, awatin mo yung gumaganon pa eh. Si Abraham, may edad na. Sabi ng Panginoon, magiging ama ka ng maraming lahi. Paano mangyayari siya mismo walang anak? God will not violate His word. What He promised, He will provide. What God promised, He will do. He will perform. He will put into action. Dahil sabi ng Panginoon, magiging ama ka ng maraming bansa. Binigyan siya ng anak, si Isaac. Isipin mo, answered prayer, binigyan na nag-iisang anak, biglang hinihingi, ihandog mo, ialay mo sa akin. Pero dahil si Abraham takot sa Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak. At nung iyahandog na niya, dinala niya sa altar, papatayin na niya. Ang sabi ng Panginoon, hinawakan ng kanyang kamay. Sabi, hindi iyan yun. Dahil sa kanyang pagsunod, basahin niyo dun sa Genesis chapter 22 verse 12, ang Diyos mismo ang nagpatotoo. Ang Diyos ang nag-testify, dahil may takot ka sa akin, ibinigay na patunayan ng Diyos na si Abraham ay susunod, susunod, susunod. Kahit na yon ng kanyang kayamanan, ibinigay niya. Ano ang ginawa ng Panginoon? Dahil may takot ka sa akin, nag-provide ang Panginoon. Hallelujah. Nag-provide ang Diyos sa kanya. Sabi ng verse 12, sabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak. Verse 13, paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. God will provide. God is a provider. Amen po ba? May takot ka sa Diyos. Ang lahat ng may takot sa Diyos, lahat ng kanyang pangangailangan ay kanyang ibibigay. Pag may takot ka sa Diyos, huwag kang kumapit sa patalim. Lalo na pag ang kinapitan mo ay matalim, totoong may talim, dugo, ay mauubos. Ang dugo ay tutulo. Oras na kumapit ka sa patalim, delikado ka dyan. Hello? Tignan mo, ang lahat ng may takot sa Diyos. Si Job, sabi na Job chapter 1 verse 1, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz, nagngangalang Job. Siya isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Ang may takot sa Diyos, umiiwas sa masamang gawain. Hindi pinupuntahan ng mga gawaing masama. Huwag niya sabihin, I dare God. Stop it.
Huwag ninyong hamonin ang Diyos sa wrong assignment. It's your choice. Totoo? Hindi ako mapapahamak pag ako'y nasa prostitution. Oy! Hindi gusto ng Diyos sa iyo na pumunta ka dyan. Ikaw ang may gusto dyan. Si Job, sabi ng Job chapter 1 verse 8, ipinagmalaki siya. Kanina si Abraham, dahil nakita ng Diyos na totoong si Abraham, proven and tested, may takot sa Diyos, God provided. Amen po ba? Sa Job 1 verse 8, ang sabi dito, si Job, sumamba sa Diyos, umiiwas sa masamang gawain. Ang matindi, wala siyang katulad sa daigdig. Si Job ay walang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain. Ang kasunod ay si Joseph, na may takot sa Diyos. Alam mo, ang ginawa niya, tinakbuhan niya, hindi palapit, palayo. Lumayo siya, laban sa isang napakagandang babae, may kapangyarihan. Ano ang sabi ng Genesis 42 verse 18? Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, ako'y may takot sa Diyos. Genesis 39 verse 9, ipinamahala sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyan kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Kung kayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos, kayo ay kasambahay, ang ipinagkatiwala sa iyo maglinis ng bahay, hindi maglinis ng asawa. Wrong assignment. Hello? Ang ipinagkatiwala sa iyo, tignan mo si Joseph. Kung anong ipinagkatiwala sa iyo, yon lang ang gawin mo. Huwag kang lalampas dahil lahat ng lumalampas sa boundary, napapahamak. Are you listening? Kung may takot ka sa Diyos, hindi ka matatakot kahit sa dyablo. Dahil sabi ng salita ng Diyos, ang dyablo lalayo ang kanya. Pero pag wala kang takot sa Diyos, lahat na lang kinatatakutan mo. Kaya lahat pinaniniwalaan mo, horoscope. Kung ano-ano na lang pinaniniwalaan mo. Dahil wala kang takot sa Diyos. Those who fear God, they fear nothing else. But those who do not fear God, they fear everything else. Ano ang mangyayari sa bukas ko? Samantalang pag may takot ka sa Diyos, hindi ka matatakot sa mangyayari sa bukas mo. Amen po ba? Gusto kong sabihin sa inyong lahat sa Malakay chapter 3 verse 16, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan na gumagalang sa kanya. Saan mo gustong malista ang pangalan mo? Sa listahan, sa aklat ng buhay o sa aklat ng kamatayan? Sumagot kayo, saan nyo gustong maisulat ang inyong pangalan? Sa aklat ng buhay. Kung sa aklat ng buhay, sabihin mo, kailangan may takot ako sa Diyos. May paggalang, may takot sa Diyos. Amen po ba? Darating ang isang araw, ihihiwalay ng Diyos ang masama sa mabuti. Kaya kung nagtitiis ka dahil sa kabutihan, kaya kung nagtitiis ka man dahil sa katuwiran, sa katapatan, magpakatatag ka, magpakatibay ka. Bakit? Dahil maliwanag ang pangako ng Diyos, ipapatala niya ang iyong pangalan sa lahat ng gumagalang sa Kanya. Sa Malakay chapter 4 verse 3, sa araw na ako'y kumilos, magtatagumpay kayo laban sa masasama, at sila'y tatapakan ninyo na
parang alabok. Tatapakan nyo. Saan ba yan sa Psalms 91? Tatapakan mo, mga serpiente, mga leon, kahit na gaano pa sila kababagsik, dahil kasama mo ang Diyos. So maliwanag, pag ikaw ay may takot sa Diyos, meron siyang provision para sa iyo, meron siyang protection para sa iyo, at maliwanag ang purpose niya sa lahat ng mga may takot sa Kanya. Amen po ba? Ang lahat ng may takot sa Diyos, may tunay kagalakan, kakaibang kagalakan. Ang sabi ng Proverbs chapter 13, may tunay kang kagalakan. Proverbs 13:13, ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan. Kaya ang matitigas ang ulo. Nako anak, makinig ka. Maliwanag ang salita ng Diyos, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang gumagawa ng assignment, may gantimpala, may reward, may award. Amen po ba? Palakpakan natin si Jesus. Ang hindi gumagawa ng assignment, repeater. Lahat ng hindi gumagawa ng assignment, repeater. Kung hindi ka repeater dahil ayaw mo na mag-aral, kung ano ang estado ng isip mo, ng buhay mo, ng narating mo, yun lang ang kaya mong gawin. Samantalang pag ang estado ng pag-iisip mo, pinalawak mo, isinyarpen mo, pinaglinang mo, ang layo ng kaya mong marating, ang layo ng kaya mong sabihin. Ang mga taong kakaunti ang alam, naaabot na agad nila yung kanilang ceiling. Parang ito, pag naabot mo ang ceiling na ito, hanggang dyan ka na lang. Samantalang pag ikaw ay gumagawa ng assignment mo, hindi ka lang hanggang dyan, tatagos ka pa dyan, tatagos ka pa dyan. Merong expansion, may extension, may promotion. Bakit? Dahil may favor ang Panginoon sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos. Proverbs 22 verse 4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Isipin mo, may gantimpala ka na, may bunga ka pang kayamanan, may buhay ka pa at may karangalan ka pa dahil meron kang gumalang at mapagpakumbaba. Ibig sabihin, pag hindi ka mapagpakumbaba at mataas ka, it's just a matter of time, may tinatawag na sasabog ka. It's just a matter of time, may tinatawag na mauuntog ka. Alam mo ba ang isip mo, kayang marating ng Amerika, split seconds? Pero ang katawan mo, hindi kayang pumunta ng Amerika. Isip mo lang. That's why you have to control your mind. You have to control your thoughts. If you cannot control your mind, your thoughts, ang sinasabi mo, ang iniisip mo, hindi kayang gawin ng katawan mo. Kaya mo pumunta ng Amerika sa isip. Sa isip lang ang katawan mo na iwan. So mismatch ang tawag dyan. Don't destroy yourself. Kung wala ka pa, huwag kang magmiron-mironan. Pwede? Ang problema ng mga tao, magaling magmiron-mironan, mag-alam-alaman. Ang mga anak, akala mo mas magaling pa sa magulang. Sa halip na yung anak ang nagtuturo sa magulang, yung magulang ang nagtuturo sa anak, baligtad. Yung anak nagtuturo sa magulang. Oy, hindi ibig sabihin may narating ka, alam mo na. Hindi ibig sabihin, may narating ka, alam mo na. Hindi mo nga alam, ang hirap ko, paano kita panganak eh. Sabi ko sa panganay ko, sabi ni Jed, ma, dito ako sa Amerika. Padadalahan ko kayo ng ganito, ganyan. Sabi ko kay Jed, pag ikaw, anak, hindi ka sumunod sa pinagagawa ng Diyos, wala akong pakialam. Sakita mo, kahit na $5, hindi ko yung gagalawin. Hindi ako interesado sa ibibigay mo sa akin. Dahil hindi mo matatapatan ang ibinigay ng Diyos sa amin para sa iyo.
Huwag niyong hahamunin ang mga taong may takot sa Diyos. Dahil kami ni Pastor Dong, hindi kami takot sa aming bukas. Sabi ni Jed, narinig ko siya nung kausap niya aking mga kapatid. Nasa swimming pool kami. Doon ako natakot nung sabihin ni Mama, wala siyang tatanggapin. Magulang, dapat alam nating maglagay ng boundary. Pag hindi natin alam maglagay ng boundary, ang mga anak natin, kayanin tayo. Hindi natin sila ipinahamak. Kaya huwag tayong ipapahamak. Dahil ang buhay ay hindi pera-pera lang. Oras ng paglilingkod, absent ka. Oras ng gawain, ipinagpapalit mo ang gawain. Kaya hanggang ngayon, nag-i-struggle ka. Bakit? Wala kang fixed mind sa paglilingkod mo. Ang mga taong walang fixed mind sa paglilingkod, they do what is right in their own eyes. Okay pa kayo? Sunday sermon po to. Proverbs 22:28, huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo. Ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno. May boundary. Huwag kayong lalampas. Pag hindi pa binibigay ang kayamanan para sa inyo, huwag niyong kukunin. Dahil ang anumang kinukuha mo nang wala pa sa panahon, yan ang mananakit sa iyo. Tignan mo yung prodigal son. Hiningi niya na agad ang kanyang kayamanan. Ang ama napaka-generous ibinigay, but how far can you go? Ano nangyari sa prodigal son? Bigla niya na pagtanto, andun na siya sa kulungan ng baboy. Buti pa, ang katulong sa bahay ng aking tatay, ang sarap. Ako, nandito na sa kulungan ng baboy. Mismanagement. Magulang, ang taas ng pangarap mo sa iyong anak. Ang tanong ko, kumusta ang kanyang kapasidad? Can he handle it? O daydreaming ang tawag dyan? O baka naman may minemaintain ka lang na mukha. May minemaintain kang yabang. May minemaintain ka at the expense of your children. Stop it. You are not building something strong for them. You are destroying them. Don't destroy your next generation. There was a point in time, si Jed, si Pastor Dong nag-abot. Sabi ko kay Jed, ako na magitan, sabi ko kay Jed, anak, pag hindi ka tumigil, mawawala ang iyong blessing. Ephesians 6, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother. It may go well with you, and you may have everlasting life. It is us, your parents, who will release the blessing. Sabi ko kay Pastor Dong, pag hindi ka tumigil, mawawala ang iyong legacy. Two sides of the coin. Sabi ko kay Pastor Dong, tumigil ka sa mga salitang sasabihin mo sa ating anak. Dahil baka ang isinimulan ng Diyos sa kanya, ang ibinigay sa iyo, ikaw din ang wawasak. Hello? Tumigil silang dalawa. Sino ang lalapit kanino? Ang may takot sa Diyos, hindi na pinag-uusapan kung ama ang lalapit o anak ang lalapit. Ang may takot sa Diyos, agad magsisisi sa harapan ng Diyos. You reconcile with one another. You look what the Lord has done. Ang layo ng narating ni Jed. Bakit? Dahil alam niya, pag naglagay ng boundary, nakikinig siya. Lahat ng anak, o sino man sa atin na lumalampas sa boundary, nasa EDS ka na. EDS, andito ka na. Hinihila ka dito. Ang gusto mo naman, dito ka naman. Sumigi ka, pag binitawan ka. Pag binitawan ka, kahapon, may nagpatato, anak ng pastor. Si Pastor Walter ang nag-interview. Nagulat ako sa kanyang kwento. Ang suma total lang, gusto niyang kalayaan.
Sa ating program sa daily life sharing, ang dami nakakalaya dyan eh. Pati magulang, nagulat, kahapon lang narinig yung mga kwento. Simple lang ang gusto niya, kalayaan. Bakit? Sabi niya, puro na lang daw ba sa church? Puro na lang daw ba sa church? Puro na lang ba daw sa church? Hindi mo ba alam, safe place nga to eh. Yan yung nagpatotoo kahapon. Yan yung nag-interview. Buti hindi ako nag-interview, baka hindi ako makapagtanong. Baka sabi, hallelujah. Oh, ano? Hinukay ko pala. Si Pastor Walter, cool na cool. Kayo yung sumasagot, cool na cool din eh. Pero ang bigat ng dinaanan niya. At habang kahapon nagpapatotoo siya, sabi ko, pinakikinggan ko, yung deep things. Isa lang gusto niya, kalayaan. Nung siya'y matigas, ipinilit, ito ang matindi, makinig kayo mga kabataan. Inaawat ka, ayaw mong magpaawat, ipinilit mo. Oras na ipinilit, you enforce it. Oras ng ipinilit niya. Anong nangyari sa kanya? The destruction is certain. Napahamak siya. Salamat sa Diyos, may salita ng Diyos. May na-instill, may nakatatak na salita ng Diyos sa kanyang buhay. Nung ang tatay niya ay nangangaral, nagulat yung tatay niya, yung kanyang anak ay pumunta sa altar, iyak ng iyak. Alam mo bakit? Nung nahulog siya, ginawa niya lahat ng gusto niyang gawin. Napagod siya. Kaya tama ang sinasabi sa atin dito sa church. Yung mga mahal natin sa buhay, na ayaw huminto, panalangin natin, isa na lang, mapagod sila. Anak, masakit ang may ganyan sa paa. Dalangin ko sa Panginoon, mapagod ka para maintindihan mo ang sinasabi ngayong umagang ito. Nung napagod na siya, nasa sobrang dilim, di niya na alam anong gagawin, kakapa-kapa. May liwanag. Ang panalangin ng kanyang nanay, ang panalangin ng kanyang tatay, Lord. Nag-enjoy siya ngayon. Pero wag naman siyang mapahamak. Proverbs 22:28, huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo. Proverbs 22 verse 14, ang salita namang mapang-apid ay isang patibong at ang mga hindi nagtitiwala kay Yahweh ay nahuhulog doon. Kaya mga lalaki, stop flirting. Mga babae, stop flirting. Hindi yung kinindatan ka, kinindatan mo din. Stop it. Fear God. Pangalawa, serve Him. Colossians chapter 3 verses 23 to 24. Whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Amen po ba? Paglingkuran niyo siya, do it heartily for the Lord. Naalala ko minsan, iba't ang hirap talaga magkaroon ng anak na matalino. Eto na naman si Jed. Pa, wala ba kaming kalayaan? Hindi ba kami pwede malaya man lang makipagkaibigan, malaya pumunta rito, malaya pumunta riyan? Sagot ni Pastor Dong, bakit? Kami ba ay may kalayaan? Ano bang kalayaan ang hinahanap ninyo? Ang context ng kalayaan ninyo, mag-enjoy sa mundo. Ang context ng kalayaan namin ay maglingkod sa Panginoon. Magkaiba ng context, pero ba't hindi nag-aabot
iisa ang mensahe, kalayaan. Kalayaan gumawa ng mabuti o kalayaan gumawa ng masama? Kalayaang yakapin ang mundo o kalayaang yakapin ang kanyang salita? Ang gusto nila mapuntahan ng mundo, ang gusto namin sa mundong ito, ipangaral si Kristo. Malaki ang pagkakaiba, di ba? Kaya dahil sa boundary na yan, kahit may gustong gawin si Jed, hindi niya magawa. Dahil may boundary. Pag may takot ka sa Diyos, hindi ka lalampas sa boundary. Amen po ba? Ano man ang ating ginagawa, gawin ng buong puso. Buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Paglingkuran natin siya. Be a servant. Ang ibig sabihin ng serve means to be enslaved. We are bought with His blood. Tayo ay binili, tayo ay kanyang iniligtas. Binayaran ng kanyang banal na dugo. Iniligtas tayo mula sa impyerno at dinala tayo sa kanyang paghahari. Tayo ay sa Kanya, siya ay sa atin, at anuman ang mayroon sa atin ay galing lahat sa Diyos. Kaya't anuman ang meron sa atin, gamitin natin ito para sa Kanyang karangalan. Amen po ba? Gusto kong sabihin sa inyo, anong pagkakaiba ng servants at volunteers? Servants are focused on the people to serve. Just like Lord Jesus, His focus is to save. To those who believe, they will be saved. While volunteers are focused on the work. Servants expect no praise or recognition, while volunteers are sagid sila. Balat sibuyas. Pag hindi napansin, yan ang mga volunteer. They often feel hurt if no one praises them. Hindi ako binati ni pastor. Bakit? Dahil volunteer. Samantalang ang mga servant, they don't expect praise or recognition dahil ang salita ng Diyos, ano man ang kanyang ginagawa, ginagawa niya ito alang-alang kay Kristo. Si Jesus Christ, sa Philippians chapter 2, verse 7, He emptied Himself, taking the form of bond servant, and being made in the likeness of man. Iniwanan niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Namuhay siya sa piling mo, namuhay siya sa piling ko. He taking the form of a bond servant. Kaya, we need to be a servant. To be a volunteer, you can do it sa Dong Kampoy Foundation. But in the church, we are to be a servant. Katulad ni Jesus, iniwan niya, binitawan niya, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. At namuhay siya bilang alipin, ipinanganak bilang tao at siya ay naging tao. So, alam ni Jesus ang suffering. Alam niya ang pain. Alam niya ang persecution. Alam niya ang maging problem solver. Amen po ba? And I want to tell you, the best leaders are servant leaders. Let's read it together. 1, 2, 3, go. Mark chapter 10, verses 43 to 45. Whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom to many. Amen po ba? Kung gusto mong maging dakila, kailangan kang maglingkod. Mga anak, ang paglilingkod, hindi lang sa loob ng church. Sa loob ng bahay, dahil ang unang salita, ang unang binuo ng Diyos ay pamilya. Kaya sa loob ng pamilya, kailangan ikaw ay marunong maglingkod. Paglingkuran mo ang iyong magulang, huwag mo siyang utusan. Pag marunong kang maglingkod, magiging unselfish ka. Mawawala sa iyo anak ang pagiging makasarili pag marunong kang maglingkod.
pang makasarili. Ang gusto niya siyang pinaglilingkuran. Dalahan ng pagkain, ipagluto, ipaglinis. Akala mo siya may katulong. Alo? Samantalang kapag ikaw ay naglilingkod, nawawala ka, saan? Sa computer game. Nagiging productive ka. Nakikita mo na mas mahalaga itong paglilingkod ko sa magulang ko. Kumusta na kay nanay ko, tatay ko? Pagod na pagod sa construction, pagod na pagod sa trabaho, pagod na mag-preach ang papa ko at mama ko. Paano ko kaya silang paglilingkuran? Ang paglilingkod ay nagtuturo. Ang paglilingkod ay pagbibigay. Pag naglilingkod ka, nagbibigay ka. At pag nagbibigay ka, ng pamamagitan ng paglilingkod mo, kumukonekta ka sa tao. Pag hindi ka naglilingkod, hindi ka kumukonekta sa tao. Kaya ang mga anak na hindi naglilingkod sa magulang, disconnected sila. Wala silang maliwanag na relationship. Ang gusto lang nila, ma, pe, nge. Ma, pe, nge. Ang gusto lang ng anak, nge. Kaya, gusto kong sabihin sa inyong lahat, huwag kayong masanay na ang magulang nyo lang ang naglilingkod sa inyo, paglingkuran nyo din sila. Hello? Kausapin mo yung katabi mo, nakikinig ka ba? Magulang, turuan natin ang ating mga anak. Hindi lahat puro katulong. Subukan mo alisin ang mga katulong sa bahay pag hindi. At huwag kang magluto. Huwag ka ding maglalagay ng order sa ano. Hindi ka nga nagluto. Nag-order naman. Alam mo ba, magbubuo ako ng kumpanya. Gusto nyo sumala, yayamin tayo dito. Alam mo, anong pangalan ng kumpanya? Tamaduchi Company. Tamad kang magluto, meron kaming Tres Marias Restaurant. Ang may-ari na si Geraldine. Yan. Tamad kang maglaba, meron kaming Cherol's Laundry. Ang may-ari ay si Pastor Che at si Harold. Tamad kang mag-drive, meron kaming driving. Hanapin mo si Morris. Ipinapagamit lagi kay Pastora May ang kanyang bana. Kaya di mo marerenta. Pero pinaparent din nila yon. Oh. Ano? Tamad kang mag-solve ng problema mo? Meron kaming abogado. Problem solver siya. Tamad kang gumawa ng sistema ng kumpanya mo? Andyan si Jedidiah Campoy. Project manager siya. Oh. Tamad kang gumawa ng flyers mo? Andyan ang Legacy Production. Aba, may holding company na to yung church natin yan ah. Tamad kang mag-construct ng iyong bahay, andyan ang QB7, ang construction ni Kuya Marlon. Tamad ka nang lumakad, andyan ang mga saklay ni Pastor Dong. Ipapahiram ko na sa'yo! Lahat na lang kinatamaran mo ah. Ha? Wheelchair! Di ba? Magandang negosyo to. Tamaduchi Company. Ipa-SEC na nga yan. Pampagawa ng building. Yan. Tamad ka nang mabuhay. Wala pa namang may negosyo ng punerarya dito. Hindi ko ma-imagine may nagpa-pray-over kay Pastor Dong. Sabi, Pastor Dong, pray-over mo nga yung business ko. Bakit? Ang tumal eh. Ano ba yung negosyo mo? Punerarya po. Alam mo ako nakikinig. Sabi ko, paano may papanalangin punerarya? Huwag kang mananalangin na may mamamatay. Isa lahat ng negosyo. Yan ang mahirap i-pray-over. Yung patay nga, binubuhay pa ng Diyos eh. Tapos papanalangin ko yung punerarya. Si Dorcas na muhay eh. Paano ipapanalangin yung punerarya? Kuya Art, paano ipapanalangin yun? Alam mo, sabi ni Pastor Dong,
Sister, brother, huwag kang mag-alala. Sabi ng Biblia, merong panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatayan. Kaya, huwag mong madaliin. Huwag mong madaliin. Kailangan may wisdom ka dun eh. Hindi mo pa pwedeng sabihin na, bakit ka nagnegosyo ng funerary? Yung pastor, hinihingan ng panalangin na mabuhay yung negosyo niya. Ibig sabihin, pag maraming namamatay, buhay ang negosyo ng punerarya. Hallelujah, Lord. Bigyan mo kami ng karunungan. Kailangan talaga ang halaga ng salita ng Diyos. Amen? Ang pagkakaiba ng volunteer at ng servant ay yung spirit na nasa sa kanila. Ang volunteer nagtatrabaho sa oras, sa panahon ng gusto. Ang volunteer ginagawa yung gusto niya lang ibigay. Pero ang servant, to the max yan. Matutulog, hindi matutulog, andun siya para maglingkod. Ang volunteer, gusto niya lang maramdaman, tapos na ang assignment ko sa kape at pandesal, uuwi na ako. Pero ang servant ay hindi ganon. After kong magkape at pandesal, ano pa kaya ang dapat kong gawin? Ang servant ni Jesus, extra miler sila. Nagbubulungan yung mga kape at pandesal. Tayo yun na. Kayo nga! Serve the Lord. Amen po ba? Sabi ni Winston Churchill, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. If you don't learn how to serve others, you will never grow in spiritual maturity. Hindi ka lalago pag ayaw mo maglingkod. Pag ikaw ay naglilingkod ka lang sa panahon na gusto mo, hindi paglilingkod yon, volunteer yon. Ang paglilingkod, extra miler yon. At pag ikaw ay naglilingkod na nagbibilang ka, nagbibilang ang tawag doon, accountant ka nun. Walang magulang na nagbibilang ng ibinibigay sa kanyang anak. Ang nagbibigay na nagbibilang, may masamang intensyon yon. Bakit ka nagbibilang? May ibinigay ka ba? Hello? Lalo pag church ang pinag-uusapan, ang yaman na simbahan nila. Siguro yan, linggo-linggo, milyon-milyon pumapasok dyan. Magkano kaya binibigay nung sasakyan na yun maganda? Magkano kaya dinadala ng... Bakit mo tinitignan yung binibigay nila? Ba't di mo tinitignan yung ibinibigay mo? Anong intention mo? Ba't ka nagtatanong? Hello? May intention ka, kaya ka nagtatanong. At isa-satisfied kita pag ako tinanong mo, ikaw ba ay nagtatanong dahil gusto mo malaman ng ibinigay mo? O nagtatanong ka dahil gusto mong malaman ng ibinigay nila? Pag tinanong mo kung magkano ibinigay nila, ang sagot ko sa'yo, sabi nila, anonymous. Hello? Ano ang iyong intensyon? Maraming nagtataka sa amin dito, kaming mag-asawa. Paano daw namin ito ginawa? Samantalang ang simbahan namin ay nagsimula sa kubo. Nagsimula sa kubo yung simbahan. Ngayon ay papunta na sa 7-story building. Dahil lang may takot sa Diyos, may provision. Sabihin mo sa katabi mo, ang may takot sa Diyos, may provision. Number 3, remember Him. Alalahanin mo siya. Being a servant, wag na wag mawawala sa isip at puso mo na alalahanin siya. Colossians 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Hindi para sa iyo. Hanggang kamatayan, sagot ka niya. Ilan ang iyong katawan at kailangan mo ng 10 higaan? Ilan ang iyong paa at kailangan mong 20 pares na sapatos? Bulok ng iba ay papamigay. Hello? Gaano ba kalaki ang iyong tiyan para kumain ka ng 10 beses sa isang araw? Church, wake up. Sabi ng Biblia, pag inabot natin ang 80, bonus na yun.
Kaya you enjoy your life not doing evil thing, but doing the will of God. Fear God, serve Him, remember His ways, remember Him, remember the God who created you. Amen po ba? Nakikinig ba kayo? Amen. Kung nagkukwentuhan din lang kayo at ako'y nagsasalita, nakikita ko kayo, alam niyo na mangyari sa inyo. Siya ang may likha, siya ang may paghahari, siya ang may pamamahala, siya ang may pamumuno. Proverbs 16 verse 4, lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan, at ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. Mas masarap may takot sa Diyos. Sagot ka niya hanggang sa iyong kamatayan. Hanggang langit iyahanda niya ang kwarto mo doon. Pero pag ikaw ay nanatili sa kasamaan, nakakatakot ang iyong kahihinatnan, ang sabi ay kaparusahan. So balit sa mga may takot sa Diyos, sa mga umaalala sa Diyos, Isaiah 43 verse 7, sila ang aking bayan na nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Kaya alalahanin natin ang Diyos. Remember Him. Bakit? Dahil ikaw at ako ay Kanyang nilikha. Nilikha Kanya, alalahanin natin siya dahil ikaw at ako ay Kanyang iniligtas. He redeemed us. Verses 13 to 14 ng Colossians chapter 1, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Iniligtas ka sa kadiliman, inilipat sa minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen po ba? 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sapagkat binili niya kayo ng isang halaga. Sino sa inyo dito ang nagsasabi na tinanggap niya si Jesus? Iniligtas siya ni Jesus. Binili ka niya ng isang halaga. Anong halaga? Buhay niya ang kapalit. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Bakit? Colossians chapter 1, 15 to 20. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit, sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay doon sa krus. Alalahanin natin siya nang may panginig. Bigyan natin ng pansin. And last, warning. May warning. Huwag niyo siyang pagagalitin. Do not provoke him. Balikan natin yung 1 Samuel chapter 12, 24 to 25. Sabi niya, subalit matakot kayo kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran niyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Verse 25, kung mananatili kayo sa inyong kasamaan
malilipol kayong lahat, pati ang inyong hari. Alam mo ba yung ibig sabihin ng malilipol? Nagiging barren, baog. Ang nalilipol, yung hindi na nakakapag-produce. Ang nalilipol, yung hindi na nanganganak. Nauubos ang lahi. Yung presidente natin ngayon, maliwanag ang legacy from generation to generation. Bakit? Namatay ang ama, buhay ang anak, merong apo at kaapu-apuhan. At yung legacy nila ay itinutuloy ng bawat salin lahi. From generation to generation, sa mata ng tao, nilipol sila. Sa mata ng Diyos, ibinangon sila. Who are we to judge? Ang mga nalilipol ay hindi na nagkakaanak. Huwag natin siyang iproprovoke. Proverbs 29 verse 1, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makikinig ng payo ay mapapahamak. Sabihin nyo sa akin, plus nyo ba na matigas ang ulo nyo? Karangalan nyo ba na matigas ang ulo nyo? Karangalan ba na sa kapitbahay, sa kaibigan nyo, mayabang kayo? Hindi po. Ang matitigas ang ulo, their destruction is certain. Ang matitigas ang ulo is just a matter of time. May tinatawag na dulo ng lubid. Nakakatakot yan. Pag umabot ka sa dulo nito, nahulog ka, tetembuang ka, anong mangyayari sa iyo? Tell me. Ang matitigas ang ulo, may kapupuntahan. Stiff-necked, self-willed, stubborn, matindi. Na-research ko pa, ang stiff-necked, alam mo ang isang meaning? Pig-headed. Alam mo, big sabihin pig-headed? Yung lechon, di ba pinuputol ulo? Pan-display ka, brother. Ayaw ko nang kumain ng ulo ng baboy. Tigas pala ang ulo niya. Pig-headed, they hardened their heart against God. They persistently set their will against God and against those things which are in their best interest. Stiff-necked, these are fixed mental attitude. Di mo ba alam, may danger, may risk. The peril or risk of resisting God, they are exposed to serious and immediate danger. Judgment is sure. Tiyak ang paghatol, ang sabi ng Biblia. Acts 17:30-31. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang hindi pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ng kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat na muli niyang binuhay ang taong iyo. Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Church, kayong mga may pandinig, huwag kayong magbingi-bingihan. Huwag kayong magtanga-tangahan. Huwag kayong maggaling-galingan. Huwag ninyong baliwalain itong mga sinasabing ito. Dahil pag hindi kayo nakinig, mga anak, nakakatakot ang sasapitin ninyo. Your destruction is certain. Naalala ninyo, si Noah, inutusan ng Diyos na gumawa ng arka. Si Noah, naniwala sa Diyos, gumawa ng arka sa gitna ng isang tuyong lugar.
Siya ay sumisigaw, malapit na ang paghahari ng Diyos. Parang si John the Baptist sumisigaw, malapit na ang pagdating ni Jesus. Hanggang ngayon, abalang-abala pa rin kayo. Si Noah sumisigaw, ihanda nyo ang iyong sarili, tumulong kayo, buuin natin ang bahay ng Panginoon. Abala sila sa inuman, abala sa kasiyahan, abala sa pansariling gawain. The destruction is certain. Before the flood, nung natapos na ang assignment ni Noah, ginawa ng Diyos ang gagawin niya. Binuksan ang lahat ng pwedeng daanan ng tubig hanggang napuno ng tubig. Genesis 7:11-23, para alam nyo, hindi tayo nagkakatang isip dito. Si Noah ay 600 years na noon, 600 years old. Noong 17 araw, 17 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pumasok noon sa barko si Noe at ang kanyang asawa, kasama ang kanilang 3 anak na lalaki, sina Shem, Hap at Japhet, at ang kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakat at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon. Isang lalaki at isang babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noe ayon sa utos ng Diyos. Bakit? Para may multiplication, para may production. Pagkatapos isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig, lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig habang palutang-lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok. At tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng mga bundok. Namatay ang may bawat buhay sa lupa. Mga ibon, maaamo at mailap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. You tell me if just judgment is not sure. Na kayong mga kabataan, huwag kayong mag-asta na parang ang buhay ninyo ay napakahaba. Gusto kong sabihin sa inyong lahat, judgment is sure. Judgment will be sudden. 1 Thessalonians chapter 5 verses 2-3, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao na tiwasay at panataglat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Death is sudden. Luke 12:20, sinabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabiring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Sinabi ito ng Diyos doon sa lalaking mayaman. Mark 13:33-37, mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod magbantay. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya ay sa umaga. Baka siya ay biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko lahat sa lahat.
maging handa kayo. And judgment will be final. Proverbs chapter 1, 24 to 31. Naalala niyo ba si Korah? Sabi ng Proverbs chapter 1, 24 to 31, patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pinansin, pati mga saway ko. Mga anak, makinig kayo. Nakikinig ba kayo? Ilang beses kayong sinasaway ng inyong magulang, di kayo nakikinig. Binabaliwala ninyo ang mga instructions sa inyo. Sabi niyo, patuloy nga itong panawagan sa inyo, winalang bahala ninyo ang aking mga payo, ayaw ninyong bigyan ng pansin. Paalaala ko sa inyo, dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak. Yan yung sinasabi, good for you. You deserve what you get. Good for you. Stop pretending. We cannot hide. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnang ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati. Basahin niyo yan, Proverbs chapter 1. Nasa verse 28 ako, sa araw na iyon ay hindi ko pakikinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay hindi ninyo pinahahalagahan. Kay Yahweh ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pangang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa, at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod ng sama. Si Jezebel. Sa 2 Kings chapter 9, 30 to 37, bumalik si Jehu sa Jezreel, at ito'y nabalitaan ni Jezebel. Kinulayan ni Jezebel ang kanyang mata, inayos na mabuti ang buhok at dumungaw sa bintana ng palasyo. Nang makita niyang pumapasok si Jehu, itinanong niya, kapayapaan ba ang sadya mo? Zimri, mamamatay ng sariling Panginoon. Tumingala si Jehu at nagtanong, sino sa inyo riyan ang aking kakampi? Nang dumungaw ang 2 o 3 eunuko, sinabi sa mga ito, ihulog ninyo ang babaeng iyan. Ihinulog nga sila ni Jezebel. Inihulog nga nila si Jezebel. Nang ito'y bumagsak sa lupa, tumilamsik sa pader at sa mga kabayo ang kanyang dugo, at ang bangkay ay pinasagasaan niya sa karwahe. Pumasok si Jehu sa palasyo upang kumain at uminom. Maya-maya sinabi niya, kunin ninyo ang isinumpang babaeng iyon at ilibing ninyo, sapagkat anak din naman siya ng hari. Nang puntahan nila ang bangkay upang ilibing, wala na silang nadatnan, kundi ang ulo, mga buto ng kamay at paa nito. Nang mabalita ito kay Jehu, sinabi nito, ito'y katuparan ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng propeta ni Elias, na si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa mismong nasasakupan ng Jezreel. Parang duming sasambulat ang kanyang bangkay at walang makakakilala sa kanya. A man will suddenly be destroyed without remedy. Nakakatakot. Backsliding always begin in one place. It's in our heart. Sa puso natin yan. Yung dati nating pagkatao bumalik, mas malala pa. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ang mga tumatalikod sa Diyos maaaring magbalik. 1 John 1:9, subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya ay tapat. Mga anak, seek the Lord while He may be found.
Isaiah 44 verse 6 to 7. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Dapat ng talikuran ng mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Dahil ang sabi ng Romans 10:13, ang sabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Until today, God is calling you. He is giving us another chance. Kahit saan ka magpunta, kuya, ate, wala tayong ibang mapupuntahan. Today, if you hear God's voice speaking to you, harden not your heart. Nakakatakot ang resulta ng katigasan ng ulo. And you cannot fake it. You cannot hide it. You better repent. Magsisi. Our assignment today, kung alam mo sa puso mo, ang assignment mo ngayon, simple anak. Magsisi. Humingi ng tawad sa Diyos. Stop pretending. Kung ang problema mo, idulog mo sa Panginoon. Anong assignment mo sa buhay? Ang simple ng assignment natin, mga anak, igalang sundin ang ating mga magulang, alang-alang sa Panginoon sapagkat itong nararapat. Hindi yung paggalang sa dulo ng salita, pero privately, anong ginagawa mo? Iginalang mo nga, anong ginagawa mo? Everything is fake. Ang gusto ng Diyos, to be a servant is a life with surrender. Isusuko natin yan sa Panginoon. Nung Monday, Sunday ng hapon, nagpaalam mo kay Pastor, uwi ako ng Isabela sa Tugigaraw. Sabi ko kay Pastor, ako hindi nabubuhay sa aking nakaraan. I remember my past but I don't live in my past. Hindi ako nabubuhay sa aking nakaraan. Pero may ipinaalala sa akin ng Panginoon. Ito yung, dahil di ba yung patotoo ko, may boyfriend po ako. Patay na siya 7 years ago yata. Tapos yung nanay niya ay namatay nung last week. Bago siya namatay, for the first time, bigla ko na panaginipan yung naging boyfriend ko noon. Ang sa panaginip ko, hinawakan niya yung aking kamay at meron siyang itinuturo. So hindi ko maintindihan ano ba yung ibig sabihin noon. After few days, yung kanyang kapatid na si Juliet na nasa Malta sa Europe, ay nag-post na yung nanay nila ay namatay. Kaya sabi ko kay Pastor, papayagan mo ba ako kung pupunta ako doon? Mabigay ko man lang yung aking last respect. Dahil ito, matandang ito, sobra yung pag-aalala sa akin noon. May nagluluto ako. Siguro, dahil sa more than 30 plus years, 32 years yata nila ako hindi nakita. Dahil naging bahagi ng buhay ko yon, sabi kay Pastor, papayagan mo ba ako? Sabi niya sa akin, bakit naman hindi? Kasi dati, nung nabalitaan ko na namatay yung boyfriend ko, alam mo ba, nagpaalam ako kay Pastor Dong, bigla akong umiyak nung nalaman ko namatay. Sabi niya sa akin, ba't ka umiiyak? Sabi ko sa kanya, nakalimutan mo? Di ba kami nag-away nun eh? Sumunod ako kay Lord, kaya ako napunta sa iyo. Minahal ko yung tao, iginalang ako nun eh. Pinaghandaan ako ng bahay. Hindi mo ba mamahalin yung mga ganong tao? Kaya sabi ko sa kanya, kaya nung nakita niya ako yung umiiyak, kinayaan niya lang ako umiyak. Tapos ako nagpaalam, papayagan mo ba ako pumunta doon? Sabi niya, pwede naman, ba't hindi? Alam mo, pagkatapos kong umiyak, bigla akong nagising sa sarili ko. Sabi ko tong asawa ko, dati nagpaalam na ako, kakausapin ko yung boy pa yun eh. Nung namatay na, pinayagan niya ako puntahan. Ganun katalino to si Pastor. At mga lalaki na ito, mga masyadong mawais itong mga ito eh. Ngayon, this time around, sabi ko kung pwede akong payagan pumunta. So, pinayagan niya akong pumunta.
Yung kausap ko, na pagdating namin doon, yung kausap ko, na pinayagan din akong mag-preach, wala. Hindi ko alam saan nagpunta. Akala namin may magmimisa. Kaya, asa pinto na kami, nag-alisan kami lahat. Matras kami. Kasi akala ko may gagawin pa. Hindi ko naman alam, may pastor pala yun. Dali-dali kami kumain. Bumalik kami kaagad, mga less than 30 minutes. Pagbalik namin doon, dahil wala yung kausap ko, hindi ko makita. Dahil siguro, hindi ko alam kung nasa kwarto ako nasaan. Pagkatapos, sabi ko, ay nung tumawag siya, yung pastor, meron bang gusto magsalita? May nagsalita, apo. Nung nagsalita yung apo, sinasabi niya na siya, dinala ng lola niya sa Panginoon, ganito, ganyan. Habang ako'y nakikinig, bigla niya sinabi na, magpatawaran na tayo. Yun ang mga sinasabi niya. Kung may samaan ng loob, etc., yun ang sinasabi niya. Parang narinig ko na kako ito dati. 30 years plus. Too much pride and ego. Alam mo, sabi ko, Lord, dahil wala yung kausap ko, may pastor na may hawak ng mic, pag ito nagtawag uli, hindi ko talaga ito palalampasin. Alam mo, niligtas talaga ako ni Lord. Kasi hindi ko naman alam, bawal pala ang babae mag-preach doon sa pastor. Eh, nagtaas ako ng kamay. Nagpakilala ako ngayon. Tumayo ako, nagpakilala ko. Nung nagpakilala ako si Pastora May, etc. Nung sinabi ko na ako po yung dating naging girlfriend, sabi ko, alam niyo po, may pamilya na siya. Ito naman po, kaya ako nandito kasi inaalala ko lang. Kinuwento ko kaya ako nandito dahil napanaginipan ko. Alam mo, grabe. Salamat sa Diyos. Pinayagan ako ni Pastor. Anniversary namin, birthday niya. Nung gabing iyon, wala ako sa tabi niya. Nangangaral ako. I have to embrace my assignment, perform my assignment, put it in action, my assignment. At nag-manifest yung healing ng Panginoon. Grabe yung iyakan nila nung gabing iyon. Grabe yung iyakan. Yung patawaran, nakita ko talaga. Alam mo, sabi ko sa Diyos, Lord, mission accomplished ako. After nun, may nag-sealed sa puso ko. Alam mo kung ano? Pinasariwa sa akin ng Diyos. Anak, dahil sumunod ka, hindi naging ganyan ang buhay mo. Dahil sumunod ka sa akin, tignan mo ang naabot mo. Kung hindi ako sumunod sa Diyos, balo na ako. Tama? Yung napangasawa niya, niyakap ko ng mahigpit. Ipinanalangin ko. Pinag-pray ko talaga siya. Inirelease ko yung aking blessing sa kanya. At pagkatapos, excited ako umuwi. Bakit? Buhay yung datatnan ko eh. Iba talaga ang buhay! Ang buhay na yayakap! Ang buhay, wow, nalalambingan. Ang buhay na pagpapala ka. Iba ang buhay kaysa patay. Lalo kong nasabi sa Diyos, Lord, thank you for making me your servant. Ang pagkatakot sa Diyos, ang pagsunod sa Kanyang salita, nagdadala ng pagpapala. Tama ang sabi ng Kanyang salita, pagpapalain ka, pati ang iyong salinlahi. Pinagpala ako ang nagsimula sa pamilya ko, naabot ko ang buo kong pamilya. At inihanda ng Panginoon hanggang sa kalangitan ang kwarto ng nanay at tatay ko doon. May katiyakan ang naglilingkod sa Panginoon. Hindi ko hinabol ang bagay, ang hinabol ko yung Diyos na nagbibigay buhay. Ang pamilya ko, mga kapatid ko, mga manugang, bayaw, hipag, kumilala sa Panginoon. Ito ang nagagawa ng pagkatakot sa Diyos. Walang panghihinayang sa puso ko ba't ako naglingkod. Walang panghihinayang ba't ang napangasawa ko ay may kapansanan. Bakit? Dahil sa pagsunod, binitbit ako ng Panginoon. Dinala ako ng Diyos sa mga lugar na hindi ko pinangarap.
Ang pangarap ko lang noon sumakay ng tricycle. Ngayon, hindi lang tricycle lang nasasakyan ko. Kung saan-saan kami dinadala ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, nung narinig ko uli ito, ipinaalala sa akin ng Diyos, you are beautiful beyond description. Too marvelous for words